ang tatak ng halimaw ay malapit nang dumating. May mga nakakaibang bagong propitikong nagaganap ngayon. Ano ba itong nag-trending na larawan ni Trump bilang isang papa? Ang tanong, ito ba isang meme o isang joke lamang? O pangkondisyon sa tao kung ano ang darating? Kaya ang simbahan at estado ay mabilisang tinatanong ang administrasyon ni Trump. Ano ba ang sinasabi ng propesiya tungkol dito? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maaari mo bang paki-like at paki-subscribe ang channel nito at paki-share sa lahat ang napapanahong bidyong ito. Ayon sa cbsnews.com na si Mr. Trump na hindi naman Katoliko ay nagbiro sa isang mamamahayag na gusto niya ang papalit kay Pope Francis bilang Papa. Iyan ang aking number one. Tonight, President Trump's attempt at papal humor is sparking outrage worldwide. With the papal conclave just days away, the White House released this photo of Trump in full Pope attire. The New York State Catholic Conference accused Trump of mockery, while an Italian newspaper called Trump pathological. Ayon sa foxnews.com, si Trump ay nag-post ng isang AI image siya mismo bilang isang papa sa kalagitnaan na ang Vatican ay naghanap ng bagong pontiff noong May 3, 2025 at magsisimula ang bagong conclave sa May 7, 2025. Ang biro na ito ni President Donald Trump na nais niya ang trabaho ng pinakamataas na kardinal, mukhang may bago siyang nakikita matapos makabalik sa Oval Office sa loob ng mahigit na isang daang araw. Kaya ang pag-post ng larawang ito ng kanyang sarili sa kanyang social media sa X ay naging viral sa internet. Ilang mga tao dito ay nasaktan sapagkat ang simbahang Katoliko ay nasa estado pa ng kalungkutan. Hindi mo naman kailangan maging Katoliko upang magkaroon naman ng paggalang. Mayroong isa pang komento na walang nakakatawa dito, Mr. President. Kalilibing lang natin ang aming minamahal na Santo Papa at ang mga cardinals pumasok sa isang solemn conclave para maghalal ng bagong kahalili ni St. Peter. Huwag mo kaming kutyain. Sabi pa ni Dustin Grace, ang larawan ng Papa sa totoo ay nakakatawa. Huminahon lang mga kabayan, pero ito ay may nakakaibang dating para sa isang senior senator ng Estados Unidos na nagmula sa South Carolina na si Lindsey Graham na kanyang sinabi na sasabik ako marinig mula kay Pangulong Trump na nagbukas sa idea na magiging susunod na Papa. Ito talaga ay isang dark horse candidate, pero tatanungin ko ang Papal Conclave at mga tapat na Katoliko tungkol sa posibilidad ng kaisipang ito. Ang unang papa, ang presidente ng United States combination, ay maraming upsides. Panoorin natin ang puting usok, si Trump sa 2028. Mahal na mga kaibigan, ang unang papa at presidente, yan ang kanyang magiging titulo. Pero ano ang magiging simbahan kapag pinagsama ang otoridad na ito? Ang sagot, isang nagkakaisang simbahan at estado. Ano ang mabubuo ng protestanteng bansa na Amerika? Sa pamamagitan nito, ang kapangyarihan ng larawan ng hayop. Ang mga propesiya sa Biblia ay inihayag na magkakaroon ng unyon ng estado at simbahan. At ito ang tanda ng halimaw. Mukhang nararamdaman na natin na ang administrasyon ni Trump ay unti-unting inaalis ang pader na naghihiwalay sa simbahan at sa estado. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. Happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. They say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time.
We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country. Religion back to our country. Religion back to our country. And it's a big deal. Ginawa niyang biro ang tungkol sa imahe ng Santo Papa. Ito ba ay biro rin? Nakakalimutan na rin ng administrasyon niya ang paghihiwalay ng simbahan at estado? Ibabalik namin ang simbahan at estado. Ibabalik namin ang relihiyon, sabi ng Pangulo. Isang sipi mula sa Fox News, biro ni Trump. Tatapusin na niya ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Ibabalik niya ang relihiyon sa bansa. Si Trump at ang kanyang evangelical team ay nagtatayo ng mga haligi ng panlilinlang sa mga huling araw. At sinabi sa Apokalipsis 13:11, at nakita kong isa pang halimaw na umahon mula sa lupa at mayroon siyang dalawang sungay tulad ng isang tupa at nagsasalita siya kagaya ng isang dragon. Ang USA ay ang hayop na nagmula sa lupa at isang protestante na tumalikod sa protestantismo na may larawan na kagaya ng isang tupa, ngunit hindi ito ang tupa. Ito ay may anyo ng isang tupa, ngunit na nagsasalita na kagaya ng isang dragon, na ito ay si Satanas. At kanyang isasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasamba niya ang lupa at nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Ang protestanteng Amerika ay gagawa ng larawan ng Antikristo. Ang mga huling palatandaan ay naririto na, nakikitang napakabilis at ang kalubaan nito. May mga ilang mga tao na naniniwala na ang larawang ito ay may isang bagay na gawin na okultismo. Ito ay tinatawag na slow magic. Ito ay tungkol sa kadakilaan na nakaka-impluwensya sa pampublikong pag-uunawa sa pamamagitan ng imahe at mungkahi. Ayon kay Anton LaVey, ang nagtatag ng simbahan ni Satanas, ito ay kanyang inilarawan bilang pagtatanim ng idea sa pamamagitan ng mga simbolong visual cues o paulit-ulit na mga mungkahi. Ang halimbawa nito ay ang imahe ni Trump na nagpapakita bilang papa. Ito'y kakaibang timing, lalo na isinasaalang-alang na kamakailan lamang si Pope Francis ay namatay at naiwan ang Vatican sa mundo na nag-iisip kung sino ang maaring papalit sa kanyang upuan. Ang larawan ba ni Trump ay higit pa sa isang meme? May nagkomento, pwede ba itong maging isang munting mahika at okulto? Ritual na nagpapakita sa atin na ang imahe ay paghahanda sa pampublikong pag-iisip para sa isang bagay na darating? Yan ang totoong tanong dito, sapagkat sa kasaysayan, ang okultismong ritual madalas gamitin ay mga simbolo, simbolismo at visual na imahe bilang isang preload predictive programming na ipakita mo muna ang idea sa visual o simboliko sa tao at pagkatapos ay unti-unti itong tinatanggap at na-normalize. Kahit na inaasahan na ito ay ang kapangyarihan ng simbolismong ritual, una ay darating ang imahe, pagkatapos ang totoo, dahil alam nila kapag ang imahe ay itinatanim sa perception ng publiko, mas posibleng madaling sundin ang idea ngayon. Kaya posible na ayong pabirong post ni Trump na nagpapakita ng kanyang sarili bilang ang papa ay aktwal na yugto para sa isang mas malaking bagay. Mga bagay na hindi pa natin naiisip na tayo ay nakukondisyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng simbolikong imahe para sa pagbabago ng kapangyarihan o isang pagbabago sa otoridad na higit pa kaysa sa politika. Isang halimbawa dito ay si Ronald Reagan, ang dating presidente ng Amerika na mukhang isang taong Kristiyanong Republikano lamang. Gayunpaman, alam mo ba na si Ronald Reagan at ang kanyang asawang si Nancy ay tanyag na naniniwala sa mga astrologo upang gabayan ang mga pangunahing desisyon nila? Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, si John Kingley, ang kanyang pinakatiwalaang astrologo, ay malalim ang impluwensya nito sa kanya. Si Trump at ang kanyang evangelical team ay nagtatayo ng mga haligi ng dakilang panlilinlang sa mga huling panahon.
Si Samson ang tanyag na pinakamalakas na tao sa Biblia, kung saan kanya pinabagsak ang 2 haligi na nagtapos sa mga Pilistiyo. Alam nyo ba na itong 2 mga haligi ay simbolismo? Ayon sa aklat na Maranatha page 368, magkakaroon ng pag-aalis ng isang palatandaan na isang pagtatangka na sirain ang mga haligi ng ating pananampalataya. Isang desididong gagawin ang pagsisikap na itaas ang huwad na Sabat o Sunday, ang unang haligi. Isang paghamak sa Diyos sa pamamagitan ng pagpalit sa araw na kanyang pinagpala at pinabanal, at ang huwad na Sabat na ito ay ipapatupad ang isang mapang-aping batas habang si Satanas ay gumagawa ng kanyang mga mapanlinlang na himala. Ang pangalawang haligi, ang espiritualismo. Ngayon ay itinatayo na nila ang unang We have to haligi. bring religion back. We have to bring it back much stronger. Happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. They say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. Kaibigan, ang kaaway ay gumagawa upang sirain ang katotohanan, ngunit hanggang nasa iyo at sa akin ang Diyos na mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia, at ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na maninindigan ng totoo at magtitiis hanggang sa wakas. Ito ang pangako ng Diyos para sa kanyang nalabi, mga taong hinikayat ng banal na Espiritu. Sila yaong mga nagsisitupad sa utos ng Diyos at may mga patutuo ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa inyong pagsama sa akin dito sa VTD Media Ministry. Aking kayong inanyayahan dito sa mga programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.